So, good morning, sir. Uh, in this video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana yung book management system na ginawa natin gamit ang Java Server Page, Servlet, JDBC, and MySQL, and also Tomcat. Um, ang system nito is gumagamit tayo dito ng add, edit, delete, and view books functionally. So, sa una, check natin yung project structure. Meron tayo ditong JSP, addbook JSP, book JSP, and edit book JSP. So, sa loob ng source, meron tayong DAO, model, servlet. Sa loob ng DAO, meron tayong book DAO, model, book servlet, and then util. So, sa web infi, meron tayong classes na which is kapag kinonfile natin tong mga nasa loob ng sources, dito mapupunta yung mga classes. Then, sa ating library, meron tayo ditong MySQL Connector J na nagko-connect sa ating database. Then, with XML and index SML. And also, naglagay ako ng style CSS para mas maganda yung ating program na ginawa. So, ayun, iraran na natin si Tomcat. So, okay, start server. Ayan. So, since hindi supported ng Tomcat si VS Code, i-manual open natin siya. Ayan. Localhost, book management. Ayan. So, view books. Ayan. So, as you can see, wala pa tayong laman na, wala pa tayong ina-add na book. So, dito, makikita natin add book. Add book. Yan. So, for example, let's say Harry Potter. Harry Potter, the title of the book. And then the author is J.K. Rowling. And then a price is, let's say, 100. Ayan. Save. Ayan. So, as you can see, makikita natin dito yung ID niya, which is 6. And then, ang title is Harry Potter. And the author is J.K. Rowling. And the price is 100. And naka-double siya. Kaya siya may decimal places. So, try naman natin siya i-edit. Ayan. Let's say, palitan na natin yung pangalan. Let's sabihin natin Power Rangers. Power Rangers. Ayan. So, try natin i-update book. Ayan. So, as you can see, makikita natin dito, yung title is napalitan, Power Rangers, and the author, J.K. Rowling, and the price is still 100. So, i-try naman natin siyang i-delete. Ayan. Ayun. So, nagkaroon problema tayo sa loob ng Tomcat. So, try ulit natin i-run. Nag-stop kasi siya. So, ayan. Okay. So, nag-run na yung code. Ayan. So, as you can see, na-delete na yung na-delete na yung dinilit natin. So, pag nag-adbook ulit tayo, let's say, lagay lang tayo ng something ganito. Let's say, lagay ulit natin yung Harry Potter. Harry Potter. J.K. Rowling. Price is 99. Okay, save. Ayan, so ID 7 kasi may delete tayo kanina. So, titignan natin, try natin siyang i-access sa database. Ayan. So, select from books. Select from books. Ayan. So, ayan. So, as you can see, makikita natin dito yung ating nilagay sa database. So, ID 7, entitled Harry Potter, the author is J.K. Rowling, and the price is 99. So,
Ganun lang po nag-work yung aking code. So, okay. So, tingnan natin sa data structure kung paano nga ba nag-work ng ating code. So, as you can see, itong DB connection Java, dito natin makikita yung dito natin kino-connect yung Java application sa MySQL database. Gumagamit tayo dito ng driver management uh, to get connection para makuha yung connection papunta sa database. Kapag successful ito, lahat ng DAO classes makaka-access na sa database. So, proceed naman tayo sa book.java, sa ating model. Dito naman is ito yung model class na represent ng isang book. Meron tayo ditong ID, title, author, and price, which is ayun yung kukunin sa ating database. Okay? Then, sa DAO explanation, sa DAO, book.DAO Java, sa ating DAO. Ito yung pinaka-importante na part. Dito ginagawa lahat ng CRUD operations to get all books, to add book, to get book ID, to update the book, and to delete the book. So, yun lang. Then, sa servlet flow naman, ito naman yung ating book servlet. Dito naman natin makikita yung controller ng system. Siya naman yung tumatanggap na request galing sa GSP. Meron tayo dito action, edit. Siya naman yung nag-redirect sa edit page. Then si add book, si delete book, si add book, si update book. Yan, so far sa ganyan. Then sa sa ating book GSP, as you can see, ito naman yung ngayon, punta naman tayo dito sa ating UI. Ito yung book GSP. Dito natin dinidisplay lahat ng list of books na galing sa database. So, gumagamit tayo ng book daw para kunin yung data, tapos using for loop para ipakita sa table. And then may mga buttons tayo dito na edit and delete. So, sa add book GSP, meron tayo dito, kapag kiniklik natin yung add book, mapupunta tayo sa loob ng addbook.gsp. Dito tayo mag-i-input ng title, author, and price. Kapag pinindot natin yung save, ipapasa naman nito sa loob ng ating book servlet gamit ang pause method. So proceed naman tayo sa edit book GSP. So dito, pag nagkaroon tayo dito, kapag kinlik natin yung edit button, kukunin muna yung book details gamit ang ID. Pagdating sa edit page, nakapil na yung existing data, and then pag pinindot ang update, mag-update siya sa database at babalik sa list. So, proceed tayo sa ating delete book. So, delete book naman is, ito yung may confirmation muna para iwas aksidente. Kapag nag-yes, i-delete niya yung record sa database. So, ayan. So, ayan guys. Yan ang book management system using JSP, Servlet, JDBC, and MySQL. Complete na siya with CRUD operation, database, and then the structure. So, yun lang po sir. Thank you for this